O ito mga kababayan ha, grabe pala talaga ang takot ni Mike Abby kay Senador Dante Marcolita. Natatakot siya mga kababayan. Baka daw mapunta kay Senador Dante Marcolita yung makapangyarihang Blue Ribbon Committee. At baka daw pag napunta kay Senador Dante Marcolita yan, baka kaliwat kanan daw yung gagawing investigasyon ni Senador Marcolita sa administrasyong ito. O alam ni Mike Abby mga kababayan na grabe yung korupsyon ngayon. Nagpahayag na nga itong si Senador Marcolita noong isang araw mga kababayan, may upload tayo niyan, na itong ginawa ni Pangulong Marcos, yung ginawa ni Pangulong Marcos sa kanyang suna noong nakarang taon, yung sinabi ni Pangulong Marcos tungkol sa flood control. Ayon kay Pangulong Marcos, meron ng 5,500 na tapos na flood control sa buong bansa. Buong bansa mga kababayan ha, at tapos na, hindi lang ginawa pa. Pero nga bumaha ng napakatindi sa Bicol Region at Metro Manila. At hanggang sa ngayon mga kababayan, lagi nating napapanood sa mga balita na binabaha yung Metro Manila. Yung Malabon yata parang hindi na humihinto. Yung baha dyan, hindi na tumitigil. Nasaan na yung flood control? Kaya nga ayon kay Senador Marcolita, paiimbestigahan niya itong flood control na ito mga kababayan. Saan napunta yung mahigit sa 450 billion. Pero mayroong mga nagsasabi 550 billion daw. O saan napunta? Napunta ba sa bulsa? Binaha din ba yun? Bumaha talaga ng pera yung bulsa ng mga tao na ito. Kaya natatakot itong si Mike Abby. Kasi nga alam niya, kasi nga taga-suporta ito ni Pangulong Marcos at ni Tambaloslos. Tumatanggap ito ng magkano ang dahilan, kaya nababahala siya mga kababayan. Kaya ang ginawa niya, sinisiraan niya ngayon itong si Senador Marcolita mga kababayan. Hindi ikaw yung taong makakasira kay Senador Marcolita. Kaya nga binuto namin yan eh. Kaya nga number 1 sa baluta namin yan. Dahil ang laki ng tiwala namin dyan kay Marcolita. Kaya huwag kang umasa Mike Abby na masira mo itong si Marcolita. At itong Duterte Black mga kababayan, itong Duterte 7 ay talagang nanginginig yung buong laman ni Mike Abby sa mga yan. Wala daw ibang gagawin yung mga yan kung hindi imbestigahan yung korupsyon. Di ba tama naman? Ano bang gusto mo? Hayaan mo lang yung korupsyon. Kasi nga tumatanggap ka rin. O ito na, huwag na natin patagalin. Sabi-sabi natin panoorin ito. Kaya naman, naku, ito ko yung asa na? pwedeng mangyari talaga. Panoorin, hindi na lang. Pag dumating po ang pagkakataon na ang Senado ay makontrol ng pro-Duterte o yung majority ay maging pro-Duterte, malaki ang magiging problema ni Pangulong Marcos sa natitirang 3 taon nitong kanyang administration. Alam na alam niyo mga kababayan na magkaroon talaga ng malaking problema itong administrasyong ito. Dahil nga, gagawin talaga ng mga kalyado ni dating Pangulong Duterte na itama yung mga maling ginawa ng administrasyong ito. Ang daming mali mga kababayan. Kaya yan yung kinatatakutan nitong si Mike Abby. Dahil alam niya yan. O ito patuloy natin. Gagawing national election before 2028, so wala nang magiging sagabal pa. Pero kung magiging oposisyon o pro-Duterte ang maghahawak ng mga sensitibong posisyon sa Senado, baka maipit at maiipit yung mga gustong proposed bill na gugustuhin ng Malacanang, especially dito sa hihilingin sa papalapit na State of the Nation Address at iba pa. Just imagine kung halimbawa may report kasi mapupunta kay Senador Marcolita ang Blue Ribbon Committee. Naku, marami pong investigasyon gagawin yan. Tingnan niyo mga kababayan yung reaksyon niya. Naku, maraming gagawing investigasyon. Totoo talaga. Nagpahayag na nga itong si Marcolita na imbestigahan ni Marcolita yung flood control Yung pinagyabang ng amo mo na meron ng 5,500 flood control na tapos na sa buong bansa. Ibig sabihin mga kababayan, buong bansa, hindi lang Metro Manila. Pero nasaan yung flood control na yan? Bakit lagi pa rin bumabaha? Tapos ngayon, yung sino ba yan? Si Ridon?
Yung isang abnoy na congressman na pinagbibintangan yung Dolomite Sand Beach na sanhi daw ng pagbaha. Kung hindi ka ba naman, nako, doon ka sa Bicol, taga Bicol ba yan? Bakit yung Bicol? Unahin mo yung Bicol bago yung Metro Manila, yung Maynila, kasi nandyan na si Isko. Napakakapal ang mga mukha ninyo, magkatulad kayo ni Mike Abby. Okay? At ito pong mga maka-Duterte senador, talagang yan ang pinanggigigilan. Makakita ng butas para mag-imbestiga laban sa gobyerno ito sa kasalukuyan. At yung Blue Ribbon Committee ay superpower o powerful na committee. Walang pwedeng magbawal dyan. Marami pong member dyan ng Congress na mga senador na siguradong magkaka-interes. Lalo na po yung ngayon ay identify ng 7 senador. 7 na agad ang senador na pro-Duterte. At kung mahahaluan pa ito ng ibang mga senador, talagang mamumblema ang ating Pangulo, ang gobyerno. Dahil baka puro investigasyon ang gagawin ng mga pro-Duterte senador. Kahit ito ano sabihin sa kanila, wala naman Sabihin mo pro-Duterte sila, parang hindi senador ng Republika, parang hindi senador ng Mayang Pilipino, dead mo lang. Kasi naninindigan talaga sila. Ang kanilang gustong isalba, ipagtanggol ang mga Duterte. Not only Sara Duterte, lahat ng Duterte gusto nilang ipagtanggol sa mga posibleng kinakaharap ng kaso. At siyempre, ang kabaligtaran niyan ay yung sisilipin ng mga pagkukulang, pagkakamali ng Marcos administration. Yan po ang focus nila dito sa incoming 20 Congress. Hindi man nila aaminin, pero makikita natin, abangan nyo. Sa pagsisimula ng 20 Congress, sigurado aarangkada at gagawin itong pro-Duterte senador ang lahat para silipin ang Marcos administration. Ang tanong ngayon, bakit ka parang nababahala kung walang ginagawang mali itong administrasyong ito? Anong masisilip mga kababayan? Kung wala naman talagang mga anomalya. Bakit natatakot kayo? Bakit nababahala kayo? Huwag kayong matakot. Kasi nga kung wala naman kayong ginagawang mga kababalaghan, dapat matapang kayo. Di ba? Prepare ba ang mga abogado ng gobyerno? Nakahanda ba ang mga cabinet secretary at iba pang opisyal ng gobyerno kung paano sila sasagot kung sakaling sila ipatawag? Dahil hindi lang Blue Ribbon Committee, baka yung Committee on Public Order and Safety, imbestiga rin yan. Yung Committee on Finance tungkol sa proposed budget na dumadaan dyan every year, gagamitin din nila yan. Kasi sila po ay magiging chairman at member ng mga committee sensitibo dahil yan po ang parang naging kapalit na ipinagkaloob sa mga pro-Duterte senador ang mga importanteng chairman ng committee para manatiling Senate President si Chis Escudero. Yan ang mga kababayan. Yan yung malaking kasinungalingan. Grabe sinungaling ito si Mike Abby. Walang ganun mga kababayan. Ang sinabi ni Senador Bato de la Rosa, kaya sinusuportahan ng Duterte 7 itong pamumuno ni Senate President Escudero dahil nakita nila ng mga pro-Duterte senador na itong si Chis Escudero ay patas. Walang kinikilingan mga kababayan. Yan yung nagustuhan ng Duterte 7 ng mga senador, mga kababayan. Kaya sinusuportahan nila na manatili itong si Senate President Escudero. Ito namang binabanggit ngayon ni Mike Abby, kanya na naman itong gawa-gawa mga kababayan. Kasi sinungalingan naman ito. Grabe sinungaling ng tao nito. Sobrang mamubudol ng taong ito mga kababayan. Huwag kayong maniwala. Sige, patuloy na tayo. Inamin na yan ng mga Duterte. Wala. Asan yung inamin? Wala namang inamin. Kahit balikan ninyo mga kababayan kung anong sinabi. Si Senador Bato de la Rosa pa lang yung nagsalita kung bakit gusto nila yung pamumuno ni Senate President Escudero. Dahil nga, balance daw itong si Escudero. Ikaw naman Mike Abby, gagawa ka naman ng kwento Offer nga ng iba't ibang posisyon. Actually, hindi lang pro Duterte, pati nga yung inaasahan dapat oposisyon naging majority na rin
kasama ng supermajority na si Kiko at saka si Pam Aquino at Pangilinan dahil sa katukso. Yan yung yan yung sinabi mo nung nakarang eleksyon na pwedeng ipalit sa mga kandidato ng alkansya ng buong Pilipinas dahil nga itong si Senator Amy Marcos, itong si Camille Villar ay para bang hindi nila gusto itong si Pangulong Marcos. Yan yung pinagyayabang mo noon na dapat ipalit natin itong mga itong mga tao na ito dahil may mga paninindigan ito. Itong si Pam Aquino, itong si Kiko Pangilinan. Tapos ngayon sinisiraan mo na ngayon. Puro palpa kasi yung mga pinagsasabi ninyo. Dati mga kababayan, may ginawa pa nga akong reaction video niyan na may pamagat yata na Mike Abe nag-traitor na. Kasi nga, pinangangampanya niya itong si Kiko Pangilinan at itong si Pam Aquino. Dahil nga gusto niyang ipalit kay Senador Amy Marcos, kay Camille Villar at kay Tolentino. Dahil mga Makaduterte daw yung tatlo na yan. Tapos ngayon, nanalo na, sinisiraan na naman niya. Wala ka talagang permanenteng utak, Mike Abe. Yun ang dito lang muna, alam nyo na kung bakit sinisiraan ni Mike Abe si Senador Marcolita. Kasi nga, natatakot sila na mangyari nga na maimbestigahan itong administrasyong ito pag napunta kay Senador Rodante Marcolita yung Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Yun na, dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. May bagong komento tayo dito. Shoutout kay Mildred Martin. Shoutout sa iyo, idol. Always watching po. Maraming salamat. Ramil Magallanes. Shoutout Ma'am Joyce ng Japan. Ma'am Virgie Verdios ng Pulilan, Bulacan. At sa kanyang mga apo. Si Coco, si Dion at saka si Yuri. Shoutout na rin kay Ronald Pagyos, yung Senador Marcolita for Senate. Maganda, tama, totoo talaga yan, maganda maging Senate President itong si Marcolita, magaling ito. Kaya nga nanalo ito Shoutout na rin kay Elisa de la Cruz, shoutout kay Rogelio Albana, Lilia Pagpulaan, shoutout kay Larry Kaskit dito tayo sa may bandang baba. Shoutout kay Michael Sip, shoutout kay Imelda Pasqua, shoutout kay Ma'am Virgie Verdios ng Pulilan, Bulacan, kay Lydia Laguno at kay Mr. Mayet Torsilino at kay Luli Dilma. Yun ang dito lang muna at once again, this is Saron TV mo, ingat na lahat. God save the Philippines.